ganyan nating biyahe, maraming lilikuan at bumper to bumper pa sa daan. Pero kapag determinado, gamit ang inipon na lakas ng loob, makararating ka rin sa iyong destinasyon. Yan ang ruta ng buhay ni Tatay Pat. Kung ano-anong trabaho ang pinasukan hanggang sa pagiging manong driver. Kapartner ang kanyang jeep sa loob ng 10 taon. Kung gusto mo mabago yung buhay mo, huwag kang tumigil sa iyong pangarap para matuldo ka na yung kahirapan na naranasan mo. Pull the string to stop para pakinggan ang kanyang buhay dito sa Kwentong Kabarangay. Ayan na nga! Welcome sa loob ng jeep. Mga kabarangay, hindi po kayo namamalikmata. Nasa loob tayo ng jeepney na ito. At may kwento itong jeepney. May kinalaman ito sa ating bagong kaibigan. I-welcome natin sa LTE si Sir Pat. Magandang umaga po, Sir Pat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Bati naman kayo sa inyo mga kabarangay. Ayan. Hello mga kabarangay. Good morning sa inyo lahat. Yan! Halatang nag-jeep talaga eh. Oo. Kasi gumagaya na, pasok, lima na lang! At ang lakas ng boses. Matibay ang kaha ang boses. Okay. Kumusta po pamilya nyo? Shoutout ko, sino-sino po yung ano po mga pangalan ng pamilya nyo? Shout out sa wife ko, Myrna Balaba, sa aking Aha. anak, si Fatima Balaba, Aha. ang aking mga apo. Tatlong Uy, apo, may si Sai, apo si na. Sia, tsaka yung bago ngayon. Shout out sa inyo lahat. May apo na, may apo na. At ang kagandahan nun, ngayon, yung kanyang pamilya, medyo nakakaalwan na sa buhay. Pero bago dumating sa ganong proseso, my friend, ang dami mo nang pinagdaanan ni Tatay Pat. Tama. Laking probinsya daw ho kayo. Kwento niyo sa amin, saang probinsya ho ba kayo Nagmula. Actually, galing po ako ng Davao. So, yun ang doon ako pinanganak. Then, lumaking sa bundok. So, bumaba sa bundok. Then, Saan bundok po? Sa Davao din. Davao. Davao. Tapos? Then, doon din ako nagtapos sa amin, sa barangay namin sa Mamali. Then, pagdating ng 15 years old, umalis po ako sa amin dahil something happened. So, nagsikap po ako na nagtrabaho, naghanap ako ng unang trabaho. Ano po yung naging unang trabaho rito sa Maynila nang sumabak po kayo rito? Una, dahil sa Pasay, naging carwash boy ako. Oo. Okay. Magkano sinisweldo mo noon, mga panahon na yan? Pagkain lang po, para nakakain lang. Oh, Kasi okay. bago ako doon. Then, naghanap ako ng Paano kayo? Sumakay kayo ng barko, ng bus? Papunta rito? Papunta rito? Paano Nung, ginawa nyo? nung galing ako doon, actually galing ako ng Jinsan, nagkaroon ako ng kaibigan, ma'am, na yung ang amo nila, may pigiri, ang trabaho nila, yung mga baboy na i-deliver sa Manila. Ayun! So, doon ako Nakisakay ka! Opo. Ay, walang bayad. At least, diba, nakisakay ka, pinagbigyan ka. Husay. Ay, Oo, para-paraan. At na nakarating po kayo dito, kayo po naging car wash boy. Ano po ang inyong naging motivation? Bakit niyo po gustong Oo, mag-Maynila? bakit po Maynila ang puntirya nyo? Actually, nung kabataan ko, yung Maynila kasi parang equivalent ng US na sa ngayon yan. Pangarap ko talaga makarating. Actually, sa aming mga prom-D, ang tingin namin sa Maynila ay the milk and honey Yes, of Land the of, Philippines. land of milk and honey. Ah, Oo nga naman. oo nga Ano? pala, Parang land. Amerika. Parang Amerika. Yan nga tingin Oo. namin. Oh, tapos mo? So Progressive. yun, dreams ko talaga, din nakarating ako ng Maynila, Ah. din yun yung work ko na ng carwash boy ako. Oh. Then, pagka, nawala ako doon, nagkaroon ako ng trabaho naman, naging waiter naman ako. Oh, wow. So, waiter ako sa isang restaurant. na Yun, may sweldo naman na siguro yun. Meron na po sweldo yun. Magkano ang sweldo mo ng mga panahon That na time, yun? mga 850 lang ata yun. Pero 850 malaki na yun. per month. Per month yun. Oo. SPE naman. Yes, 850 per month. Ano to? Early 80s? Ganyan. 1990s, mga line 9 of 9 po. 1990 na. Oo, kasi bata pa to si Sir. Eh. Oh, Nasa 40s pa lang. anong 19 years old ako dati. Anong natutunan mo doon sa pagiging waiter mo? Actually, marami dahil doon ko naisip na hindi madali ang buhay lalo pag hindi ka tapos ng pag-aaral. Oh. Ayun, oo. Sabi nga ng iba, di ba, yung isang nakausap natin, langit at lupang diferensya kapag hindi ka nakapagtapos. Correct. At meron po ba mga pagkakataon na parang nawalan kayo ng trabaho? Oo. O- Nalaman namin, tumira kayo sa Luneta. Yes po. Ilang araw kayong tumira Sa Luneta Two mismo, months, oo. 2 months and a half. Mudal, Saan kulang 3 months. Saan So, puro sa Luneta? paano lang kayo, Nung time, di ba, laboy-laboy? Yung Luneta nung araw, may skating board yun kung naalala niyo. Oo, meron. So doon ako, iba kasi ang Luneta ngayon. Noong araw, pasyalan talaga ng mga tao. Oo, So oo. everyday doon ako natutulog. Doon sa skating rink mismo? Sa labas po, sa playground. Sa labas? Opo. Okay, saan doon? Walang silong? Wala po, ano lang, basta Anong kung saan higaan ka mo? gusto matulog, mili ka lang ng area kung saan ka. Anong higaan niyo po? Yung karton at saka yung bag ko na isa lang din, iba-ibang katabi. Amazing ka. Oh, ang galing mo. Tapos, paano mo na-survive yung
ilang buwan na pagiging homeless po ninyo? Actually, sa gabi, naghahanap ako ng madiskarte na ano, ng mga makakain. Then, Yes. that time nung nag-waiter ako, nagkaroon kasi ako ng girlfriend. Ah, So, yung girlfriend ko na yon, ang trabaho naman niya is sa saloon. So, namasukan siya. So, pag wala akong pera, pupunta ako sa kanya. Pag hindi naman ako pupuntahan niya ako doon para bibigyan niya ako ng pera pangkain. sino ba tong girlfriend na to? Ngayon, wife ko na. Ayun, ang kanyang dating girlfriend ay naging wife pa Opo. niya. Ayan. Ang ganda ng kwento nila. Grabe, doon mo nakita, doon nyo na napagtibay ang inyong relasyon Yes. bilang mag-partner. Tama. Yes. Paano kayo naka-survive? Ano pagkatapos ng pagiging homeless, ano ang naging next step para makarating kayo doon sa Yung sunod? nagsama na kami, was 19 years old that time kasi ahid ang asawa ko ng 6 years old sa akin, 24 siya. So yung first na trabaho, pagsasama namin, rent kami ng bahay na 800 na pesos. So yung bahay na yon, parang pag may bisita, pag umapak, malambot ang sahig, wag mo na ituloy kay lulusot ang paa mo. Yung time na yon. Saan po sa Manila ito? Dito din po, itong Dito barangay na. na ito doon sa dulo. Dito sa barangay. Tapos, Oo. Itong barangay na ito sa dulo sa may Hasmin. Barangay. dito na raw kayo naging jeepney driver. Paano po kayo nauwi sa pagiging jeepney driver? That time kasi bago ako naging jeepney driver, ang dami ko pang trabaho pinagdaanan. Grabe. So, unang job ko nung nag-asawa ko, di factory worker ako. Factory worker. 6 months, then Okay. na-indo ako, nag-security guard ako in 3 years. Okay. Then 3 years, nagiging taxi driver ako. Okay. Then naging taxi driver ako, nagiging jeepney driver na ako ron. Ito na yung pinakamatagal yung naging karera. 10 years ako nagiging jeepney driver. Yun no. Pero bago siya, yung pagiging jeepney driver nyo, hindi pa po kayo jeepney owner nun. Hindi pa. Opo. Parang Nakikiboundary ako. driver pala. Nakikiboundary. Oo, boundary. Magkano boundary nung mga panahon na yon? 260. Oo, mga 260. ganyan. Mga 260. ganun. Magkano ang naiuwi nyo ngayon sa pamilya nyo nung 260? Nung time kasi yung, ako kasi talaga, nung jeepney driver ako, nung nagsama kami ng wife ko, sabi ko, wag tayong mag-anak hanggat wala akong stable na trabaho. Very good. So, 5 years kaming hindi nag-anak, Mm. plan talaga namin yon. Di naging jeepney driver ako, sabi ko, pwede ka na magbuntis kasi may income naman ako na. Oo. Din siya din na mamasukan as sa salon. So dahil may income siya, ang jeep, sabi ko, hindi pwedeng habang buhay akong jeepney driver. Okay. Na nagkikiboundary. Mm. So pangarap ko talaga magkaroon ng sariling sasakyan. Mm. So ang ginawa ko, diwa na jeepney driver ako, nag-aalkansya na ako. Hindi alam Maraw, ng wife ko to. ang alcansinero dito lang din sa Apo, loob ng jeep. halimbawa, yung dashboard na yan, Oo. binutasan ko yun na ganun lang kahaba. Oo. Then, every time na araw-araw nung akong bumbiyahe, kasi ako lang ang may hawak ng jeep. So, araw-araw na magrahi ako, nag-iipon ako doon. At wala nakakaalam. Wala na meron nakakaalam. kang- Even yung wife ko hindi Magkano nakakaalam. ang ipinapasok niyo po Depende doon sa po. inyong Minsan alkansya? 1,000, pag nakakaapila ako, minsan 500. My friend. Then 10 years ko, 9 years, saka ko Oo. sinabi sa wife ko na may pera ako. Actually, yung jeep na yun, 3 times binibinta. Pag binibinta yon, lagi akong kasama. Second time, binibinta, sama ako. Siya rin ang driver kasi. Ako din ang lagi ang Siya rin driver. ang nagpapasada. Yes. Ayun. Tapos, Yung gaano pa- karami po yung naipon nyo doon Yung sa 10 years? naipon ko, pang 4 na binta, nakaipon po ako ng 250,000. Doon ko nabili yung Nandun lang jeep. sa alkansya na yun, Apo. sa loob ng jeepney. Actually, maraming nasira doon dahil sa tagal na panahon. Aha. 36,000, pero napalitan naman that time kasi yung silyo ng ng Nandun pera pa, nandun buo pa. pa. Yun talaga kailangan Pwede, ingatan. pwede. Na, kasi nga over the years kayo na nabubulok na. Oh, Yeah. na ano tsaka sila syempre doon. ito, naaarawan, naiinitan, Nababasa. naulanan, so nagmo-moist yun. Yes. Possible, kaya po nagkaroon ng Kung pagkasira. makita nyo yung tulay dyan na sa tulay sa Santa Ana, Oo. dyan ko yung dinala yung jeep. Tapos yung wife ko nagdala ng sako ng 30 kilos na, yung sako ng bigas na pang 30 kilos. Oo. So kasi hindi niya alam na yung pera ko, so ginilagarin namin. Habang kinukuha ko yung pera, naiiyak ko. Kasi hindi siya makapaniwalang May ipon kayo. nakaipon ako ng gano'n. Sampung Anong, taon din anong, yun. correct, anong nagamit po ninyo? Doon po sa ipon ninyo, saan, anong ginamit niyo po sa pera niyo? Binili ko ng jeep. Yung jeep ko na rin na pinag-alkansiyang ko, Yun na rin ako ang yun. bumili. Yun. Yung apat na pabinta ako. Yun ang magandang kwento ron, di ba? Yung jeep na yung pinagpapasadahan, nakikiboundary ka, Binili ko. nabili mo. Yes. Pag-alkansya. Sa magkanong halaga po yun? Actually, ang binta sa akin ay 270. Pero nung amo ko, Kayang-kaya. nakita niya na yung pera, pinag-ipunan ko, yung day one na nag-alkansya ako as a jeepney driver, yung 20,000, pinadiscount na niya sa akin. Aba. Yay! Ano pa nga
pangalan niya Husay, ni mabait Sir? po, salamat. Ano, si po, Sir Talagid. Shout out, Sir. Sir, love you, Napakabait, Sir. napakabait. Okay. Siyempre, Oo. hindi lang sa pagiging jeepney driver natapos ang kanyang karera. Naisipan niyang... Dahil umangat ng umangat ang Yes. kanyang karera. Hindi po kayo tumigil. Naisipan niyo pa pong sumubok ng ibang trabaho pa? Nung naging jeepney driver na ako, okay naman ha. Kaya lang, may something akong nakitang opportunity na kung saan ako ngayon. Yeah. At ngayon po, ano pong inyong pinagkakabalahan na ngayon? Nasa business po ako sa isang company na kung saan bilong ako. Nasa third highest position ako sa buong 41 countries. Aba. Galing! Good job, Pero sir. hindi niyo po kinalimutan ang inyong lugar. Hindi pa kayo umalis Yes dito. po. Nandito pa rin kayo? Opo. Apo, na may bahay na kami. Dati na paan, ngayon ang bahay namin dyan, 4 na palapag. Sir, Apat sa na lahat palapag po ng kanyang ng bahay. inyong, parang Narinig niyo ba yun? naging trabaho, ano yung parang pinaka-baon-baon ninyo na mga natutunan po ninyo sa lahat ng pinagdaanan po ninyo? Actually sa buhay, pag hindi ka nakapag-aral sa labas, sa labanan sa labas, talagang dihado o hindi ka, parang malayo ka. But for me, sa akin, na hindi ako tapos ng pag-aaral, actually high school, first year high school, undergrad lang ako. Pero hindi ako pumayag na hindi ako maging successful. Kasi may pamilya ako. Even lahat ng karanasan na pinagdadaanan ko, hindi ako papayag na tatalunin ako doon. Sa mga katulad ko na parang hopeless na at hindi na nawala na sila ng Pag-asa, pag-asa kasi opo. sa sitwasyon ng kalagayan nila. Huwag kayong papayag na ganun na lang. Na manatili sa ganon? Yes. Mayroon. Gugustuhin nyo lang na mabago ang buhay. Dapat pagsipagan lang. Yes. Sa mga pinagdaraanan niyo po noon, ano po ang pinagpapasalamat niyo? Sa mga pinagdaanan niyo, sa dami na pinagdaanan niyo po, ano po pinagpapasalamat niyo? Actually, una, very supportive yung wife ko. Then, siyempre yung health. Kasi baliwala naman yung success, yung pera, kung ang health naman is may ano. Then, siyempre yung mga tao na nasa paligid ko na naniniwala na mababago yung buhay ko. Of course, yung mga bagay na kung ano ang pinagdadaanan ko, yun ang nagiging daan ko para lumaban at magiging ano sa buhay, Friend, mabago. sorry may nasisilip ako dun eh. Kaya patingin nga lang. Ayan o. Ayan. Oh, diba? At marami na siya naipundar. Sa ngayon po, Marami na siya naipundar. ano po mga negosyo niyo po at ano po ng mga Galing na naipundar to. niyo na po? Ano po yung mga naipundar nyo natin sa inyo? Yan yung car ko po. Actually, may pangalawang car ko na yan. Yung car ko na yan. Then sa province, sa Davao, nakabili pa po ng lupa na 3 hectare. So, hindi ko pa nakita. Actually pa, Hindi ko pa nakita. flight ko ngayong Friday. Oh. Sisilipin mo. Opo, tapos after sa Davao, flight man ako pa Bacolod. Then babalik dito. Kasi po, ang kayo po yung nasa, anong nature po ng inyong negosyo, yung mga pinagkakabalahan niyo po negosyo, Health and wellness po. sa health and wellness sila. Ano po ang inyong... Kaya importante sa kanyang health and wellness. Tama. Yun din ang pinasok ng negosyo. Yeah. Mahusay Health din. and wellness. Nag-iisip, Oo. ano po yung inyong pinakasimpleng payo sa mga taong gustong mag-ipon ng pera? Ang mas advice ko lang sa mga taong yung gustong mabago ang buhay, makapag-ipon, first, unahin mo talaga yung health mo. Kasi yung income given yan. Kasi yung naniwala ko na yung katawan natin is, ito yung money machine natin. Asset ito ng income natin. So, Galing. una nating alagaan ito. Kasi yung income, yung abundance na ibigay sa atin is given naman yon. Then, discipline. Yun! Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!